Dahilan po yon sa maraming mga miracles na ginawa ni Lord sa buhay ho ng maraming mga tao noong mga panahong yon. Na yung kanilang mga himala ay hindi po nagawa ng mga naunang mga leader sa kanila. So, iniisip nila na si Jesus ang talagang magiging king nila. Eh, ang problema ho, namatay si Jesus. Pinatay ho siya, di ba? Pinarusahan siya ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At inilibing siya. So, ibig sabihin, katunayan na siya ho ay namatay. Bagamat itinatanggi ng iba na siya ay hindi namatay. Pero siya ho ay namatay, katunayan siya po ay inilibing. Pero ang pangako ni Lord, after 3 days, siya po ay mabubuhay na maguli mula sa mga patay. Pero alam niyo po, yung pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesus ay hindi ho masyadong pinaniwalaan kaagad ng mga disciples. Ang totoo, nung mabuhay si Jesus na maguli, ibinalita sa kanila, nila Maria, di ba? Ng anghel. Pero sila ho ay hindi makapaniwala na si Jesus ay nabuhay. Meaning, sinabi ni Lord na siya ay mabubuhay na muli mula sa mga patay after 3 days, and yet yung mga disciples po ay hindi pa rin naniwala. Hanggang sa dumating yung panahon na sabi nga natin, nung si Jesus ay namatay, actually nagkaroon ng napakatinding kalungkutan ng mga disipulo. So nawalan ho sila ng talagang ng pag-asa. Pero after na si Jesus ay mabuhay na maguli at na-confirm na siya ay nabuhay na maguli, nabuhayan ho ng loob ang mga disciples. Tama po? Sumigla ang kanilang buhay, yung kanilang faith kay Lord, at after that po, ay alam nating pagkatapos 40 days siya po ay nag-ascend sa langit. Pero hindi po niya iniwanan ng mga disipulo na wala hong kasama, di ba? Bumaba ang banal na espiritu para sila po ay sangkapan ng kapangyarihan. At alam nating lahat na dun ho nagsimula ang unang simbahan, ang unang iglesia sa Jerusalem. At ang iglesia ho ay nabuhay ng punong-puno ng kalakasan, puno ng kapangyarihan, puno ng sigla ng kanilang buhay pananampalataya. At sila ho ay kinasangkapan ng Lord para ipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas ng Lord hanggang sa ang kaligtasan po at mabuting balita ay dumating po sa ating lahat. So tayo ho ay naging beneficiary ng mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon. Kaya yung katotohanan na siya ho ay nabuhay na maguli sa mga patay, yung pananampalatayang tinanggap ng mga disipulo ay tinanggap din po natin. Kaya tayo nagpapasalamat sa Lord. Amen? Masaya po ba tayo na yung ating Diyos na namatay ay nabuhay na maguli sa mga patay? Amen. So ngayong umaga ay ito pong ating magiging pag-aaral. Sabi po natin sa ating aralin, ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon Jesus ang siyang matibay na pundasyon. Okay? Matibay na pundasyon ng ano ho? Ng ating pananampalataya, pag-asa, at paglilingkod. So meaning, kung si Jesus ay hindi namatay, mamaya ipag-usapan natin, yung ating faith ay walang saysay, at yan ay mapag-aaralan po natin mamaya. Pag-asa, wala. At yung ating paglilingkod ay hindi ho okay. Pero dahil si Jesus ay nabuhay na maguli mula sa mga patay, sabi natin dyan, yan ho ang pinakamatibay na pundasyon ng ating pananampalataya, pag-asa, at paglilingkod. So sa umaga pong ito ay titingnan natin ang tatlong bahagi ng ating aralin. Una ho, sa ating pag-aaral is the problem without Christ's resurrection. Ano po ba ang problema kung si Jesus ay namatay lang at hindi siya nabuhay na maguli? Kasi ang totoo, nasa isipan, marahil ni Satan, na nung si Jesus ho'y mamatay, tapos na ang laban. Tama? Sapagkat yun ang talagang gusto niyang mangyari, mamatay si Jesus. Kaya pinarusahan siya ng kamatayan. So yun yung talagang gusto ng demonyo. Pero hindi niya alam na si Jesus ay isang araw ay muling mabubuhay. Kaya si Satan po ay hindi ho all-knowing. Hindi po niya alam ang lahat ng mga bagay. Unlike si Lord, na alam niya ho ang lahat ng mga bagay. So the problem without the Christ resurrection, una ho, ay our preaching is empty. Yung aming pangangaral ng salita ng Lord ay walang laman, wala hong saysay. Ano po? So, ibig sabihin yung linggo-linggo naming pangangaral, yung ating babalita sa mga tao about sa kabutihan ng Lord, wala hong saysay. Lahat ng mga preachings ho ay wala hong laman, walang saysay. Sabi po nung ating talata, ngayon kung ipinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo yan, ang sabi ng talata, lilitaw na hindi muling binuhay
si Kristo. So, ibig sabihin po, yung sabi niyan, yung pangangaral namin sa muling pagkabuhay ng Panginoon ay nawawalan ho ng saysay. So, sabi niyan, kung totoo yan, lilitaw na si Kristo ay hindi talaga binuhay. So, mahirap po, no? Mahirap pong mangaral ng hindi ho, kumbaga parang totoo. Alam niyo, marami tayong mga, tinatawag natin tayong mga false prophets ngayon. Yun ho, maglubid ka ng kasinungalingan ay mas mahirap kaysa doon sa magsabi ka ng totoo. Tama ba? Kahit man sa argumento, di ba? Kahit po sa husgado. So may yung mga lawyers tayo. May mga lawyers na ang kanilang kliyente ay yung mga nasa negative side, yung mga nagsisinungaling. Di ba? Sapagkat dalawa lang ho yan. Yung isa ay nagsasabi ng totoo, yung pangalawang side ay nagsasabi ng kamalian. Tama? So mahirap hong magsalaysay ng hindi totoo. Gagawa ka ng drama, gagawa ka ng pangit na mga dokumento at mga maling mga informasyon. Di ba? So magkikreate ka ng isang senaryo na hindi naman talaga totoo. Mahirap po yun. So parang ganun din po yung sinasabi ng Bible dito. Kung si Jesus ay hindi nabuhay na maguli mula sa mga patay, yung pangangaral po nila tungkol sa pagkabuhay na maguli ay hindi din to tama. Kaya sabi ho natin dyan, without the resurrection, there is no good news to proclaim. Wala hong mabuting balita. Ibig sabihin, yung ating sasabihin, masamang balita pa rin. No, hindi mabuting balita. Ang ating daladala ho ay mabuting balita. Tama po? Ngayon ho, grabe po ang mga balita ngayon. Minsan parang nakakatamad na ngang manood eh. Dahil lahat negative. Sa Tuesday, tataas na naman ang gasolina. Every week. Hindi lang weekly, no? Mayroong mga panahon na parang araw-araw yata nagtataas ng paunti-unti. So hindi natin alam kung hanggang saan ang pagtaas ng bilihin. At marami na rin po ngayon ang mga siguro nagpa-panic buying. Mayroon na po bang nagpa-panic sa atin? Okay? Kaya hindi natin alam ano na mangyayari sa ating bansa. Oh, di ba? Tumataas ang presyo ng bilihin. Sabi ng mga workers, sabi ng mga trabador, hindi naman tumataas ang sweldo. So paano sasapat doon sa pangangailangan ng pamilya? So maraming mga pangit na balita po ngayon na talaga nagbibigay ng dagdag na pasanin sa ating mga buhay. No? So sabi diyan, without the resurrection, there is no good news to proclaim. Wala hong mabuting balita. Pero mamaya po ay titingnan natin yung ilang mga bahagi po. Pangalawang bagay po, our faith is meaningless. So yung ating pananampalataya, kamukha nung sinasabi natin sa ating proposition, ay wala hong saysay. No? Walang meaning. Wala lang. So parang, bakit ka pa nagkaroon ng pananampalataya? Bakit mo pa kinilala si Jesus kung hindi siya muling nabuhay mula sa mga patay? Anong difference? Nung kilalanin mo siya o hindi mo siya kilalanin, wala hong saysay, walang difference. So parang sinasabi natin, kung hindi nabuhay si Jesus, hindi mo na kailangang manampalataya kasi parehas pa rin. Pupunta ka pa rin ng impyerno. So okay lang. Parang ganon. Kasi no choice, walang choice ang tao. So yan po ang nangyari, no? Wala pong saysay ang ating pananampalataya kung si Jesus ho ay hindi muling nabuhay mula sa mga patay. Sabi po nung verse 14, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral, katulad ng binanggit natin kanina, at walang katuturan ang inyong pananampalataya. So yun po, no? Walang katuturan yung ating pananampalataya. Kaya, katulad ng ating nabanggit kanina, bakit ka pa magpipreach about salvation? Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay mula sa mga patay. So, anin mo pa ang faith kay Lord. Wala din naman palang saysay. Kaya, parang, ang tawag natin doon, parang para tayong hayop na wala lang. Nabubuhay lang ng parang walang meaning, walang purpose. No? So, yan po yung ating buhay kung wala hong tinatawag nating hindi nabuhay si Jesus mula sa mga patay. Dahil po dyan, sabi po natin dyan, faith becomes misplaced trust. So mali.
Parang hindi mo, yung faith mo parang misplaced. Hindi nga okay, no? Hindi okay yung pagtiwalaan si Lord dahil hindi naman siya talaga nabuhay mula sa mga patay. Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay. We are believing in something that is not true. So naniniwala tayo sa isang bagay na hindi naman pala totoo. Yang hirap ho nun. Di ba? Na parang at the end, talo ka pala. So parang inaakala mong okay, pero ang totoo, hindi pala okay. So sayang. Di ba? Kahit yung ating pagsisimba, sayang. Walang saysay itong ating ginagawa kung si Jesus ay hindi muling nabuhay mula sa mga patay. And last, doon sa huling bahagi dyan, we are still lost. So tayong lahat mga kapatid, alam niyo po bang tayong lahat ay kandidato sa impyerno? Di ba? Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay mula sa mga patay, talagang doon ang punta ho natin. Lahat ho tayo ay mapupunta sa kapahamakan. Lahat ho tayo ay parurusahan. So tayo ay dadating sa tinatawag nating eternal death. Walang hanggang kamatayan na hindi po natin matatakasan. So ganun po ang ating magiging mga buhay. So meaning, wala pong victory, hindi tayo magtatagumpay, wala hong salvation, at wala hong pag-asa. So ganyan po ang magiging buhay natin kung ang Panginoon Kristo ay hindi nabuhay mula sa mga patay. So napakalaking suliranin. Kaya sabi pa rin po natin dyan, Christianity is not just moral teaching, it is rooted in truth. So yung pong pagkabuhay ng Panginoon, no, ay mula po sa katotohanan, mula sa sinasabi ng banal na kasulatan. And last po, our faith must stand on the risen Christ, not just religious activity. So tayo po ay dapat yung ating faith, yung ating pananampalataya po ay nakabase po sa Panginoong Hesus at hindi po sa mga bagay na may kinalaman po sa mga religious activity. No? So marami po kasi mga tao na parang iniisip nila, pagka-religyoso ka, okay na. Pagka pala simba ka, okay na. Pagka ikaw ay mapagbigay, okay na. Nakita ko nung isang araw sa nagbabrowse po ako ng Facebook. May nakita akong isang event, yung alam niyo yung nagpipinitensya. Tapos yung mga nagpipinitensya, nag-away silang lahat. Nag-away sila. Grupo-grupo, mayroong mga, di ba, naghampasan sila ng ano. Away ho talaga. So sabi ko, grabe no. Nagse-celebrate sila ng Holy Week, sineselebrate nila yung kabutihan ng Lord, yung kamatayan ng Jesus. Pero pagkatapos no, nag-awayan ho sila. Naghampasan ho sila. Okay? So imagine po nyo. Sabihin, mga taong religyoso. Pero yung faith nila ay wala kay Kristo. Kasi kung may faith sila kay Lord, hindi ganun ang buhay. Hindi po ganun ang practice. Hindi po ganun ang dapat nilang ginagawa. No? Pero dahil wala ho silang pananampalataya tungkol kay Lord, so okay lang yung ganung magbuhay. No? Na parang, okay, religiously ginagawa ang mga bagay. Pero talagang sa totoong buhay, hindi naman po talaga nangyayari. Okay? And pangalawa po, the power of Christ resurrection. So tingnan po natin yung pangalawang bahagi ng ating aralin, no? So una po, yung kapangyarihan po ng pagkabuhay na maguli, una, it proves who Jesus is. So ito ay nagpapakita kung sino talaga ang Panginoong Hesus. Ano ba siya? No? Sino po ba siya? Sabi po nung ating mga talata, sabi po ng verse 15, pakibasa nga po natin yung verse 15. Yan. So kung ganun daw po, sabi diyan, lilitaw na kami mga sinungaling na mga saksi. Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, lilitaw na kami, sabi ni Pablo, ay mga bulaang mga saksi at pinatutuhanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala, sabi niyan. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. So, yun po. Verse 16, sabi po diyan,
kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. So ang ibig sabihin po, wala talagang resurrection kahit sa mga believers na kamukha natin kung si Christ ay hindi ho nabuhay na maguli. So yung pagkabuhay po ng Panginoon na maguli ay nagko-confirm, una, it confirms that Jesus is Lord. So ito ay nagko-confirm, nagpapatutuo na si Kristo po ay ang Panginoon. He is the Lord. No? Siya ang Panginoon. Siya ang dapat kilalaning Panginoon ng ating mga buhay. Kaya si Lord, si Jesus ho ay hindi natin tinanggap as Savior lang. Di ba? Para maligtas sa impyerno. Si Jesus ho ay tinanggap natin as Lord. Pag sinabi nating Lord natin si Lord natin si Jesus, sinasabit po natin yung ating buhay sa Kanya. Magkaiba po yung pagiging Savior at pagiging Lord ni Lord sa buhay natin. Kasi marami daw pong mga tao, tinanggap lang si Jesus as Savior. Gusto lang maligtas sa impyerno, pero hindi ho. Sapagkat bawat araw, nabubuhay ho tayo. At yung buhay natin dapat ho ay nakasuko kay Jesus. Kaya dapat tinatanggap natin siya as Lord. At yung muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapatutuo na siya ay dapat maging Panginoon natin bilang mga Kristyano. Amen? Tandaan po natin, ang sabi ng Bible sa aklat ng Philippians, chapter 1 o chapter 2, sinasabi ho ng Bible na dadating ang panahon, no? At sasabihin ng lahat ng mga tao na si Jesus ang Panginoon. Di ba? Sasabihin ng mga tao. Kahit yung mga unbelievers, magsasabi sila at the end, totoo pala na si Jesus ay Lord. Na na-miss nila. Parang ang bansang Israel hanggang ngayon. Di ba? Hindi lahat po sa kanila ay mga believers. Hindi lahat po sa kanila ay nananampalataya kay Jesus. So lahat, marami pa rin po sa kanila ang nag-aantay sa pagdating ng Panginoong Jesus. Samantalang siya ay dumating na. Okay? Pero dadating ang panahon na ang lahat ng mga tao ay luluhod at ang lahat daw po ng labi ay magpapahayag na si Jesus ay ang Panginoon. He is the Lord. Secondly, it validates everything He said and promised. So ito ho ay nagpapatutuo na yung pong mga pangako ng Lord at lahat ng kanyang sinabi ay tama. Okay? Kasama po yung sinabi natin kanina na siya ay muling mabubuhay na muli. So nung nabuhay si Jesus na muli, pinatunayan ni Jesus sa mga believers, sa mga disciples, na tama at totoo yung kanyang sinabi na siya ay muling mabubuhay. Di ba sabi nung talata doon, sa mga talata doon, at naalaala nila yung sinabi ni Jesus noon. Okay? So may panahong, yun nga, hindi nila maalaala na sinabi ni Lord na siya ay muling mabubuhay. Pero dahil si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay, yung lahat ho ng kanyang sinabi at lahat ng kanyang mga pangako ay pwede nating panghawakan sapagkat yun po ay totoo. Tama po? Kaya yung mga pangako sa Bible, no, ay tama po yun, totoo yun. At yun ay dapat nating panghawakan. Okay? At dapat po nating paniwalaan. Pangalawa po, it provides forgiveness of sins. So yung pagkabuhay na maguli ng Panginoon ay nag-provides ng forgiveness, ng pagkapatawad ng Lord. So ibig sabihin, pwede tayong mapatawad sa ating mga pagkakasala. So sabi ng verse 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. So nananatili pa rin po tayo sa kasalanan. Okay? Kahit anong pagsisisi marahil, no? Anong paghingi ng tawad, pagsisikap, lahat pa rin po tayo hanggang ngayon ay nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Hindi pa po tayo napapatawad kung si Jesus ay hindi muling nabuhay na muli. Pero dahil si Lord ay nabuhay mula sa mga patay, yung ating mga kasalanang iningi ng tawad natin sa Lord, pinatawad na ho ng Panginoon. Amen? Kaya minsan parang nakakalungkot lang, na kapag binabalikan natin yung mga nakaraan natin, no? Parang ang feeling natin, hindi pa rin tayo pinatawad.
O kaya naman po, mayroon pong mga taong parang sinisisi ka. Di ba? Problema mo ng 10 taon na nakakaraan, parang kinakalkal pa. Parang susumbatan ka pa. Di ba? May mga taong ganon, yung manunumbat. Alam niyo ba, tingnan mo yung katabi mo kung manunumbat. Yung ganon na parang nagkasala siya sa'yo. Pero nagkapatawaran na kayo, di ba? Pero pagka nagkakamali ka, muling uungkatin yung inyong mga pinag-awayan. Yung iyong ginawa. Sa mag-asawa, minsan nangyayari yan. O, di ba? Nagkapatawaran na at lahat. Pero bandang huli, pagka nagkamali ka ulit, parang bumabalik yung dating dating kwento. Di ba? Yung dating istorya ng buhay, bumabalik. Pero si Lord, hindi ho ganon. Sapagkat nung si Jesus ay magpatawad, talagang pinatawad ka po ng totoo. Amen. Kaya, gaano man kalaki, sabi nga ng Bible, gaano man kapula yung kasalanan mo, pinatawad ka ng Lord. So dapat ho, alam natin yon. Dapat ramdam ho natin yon. Dapat masaya na po tayo ngayon dahil pinatawad na tayo. Alam mo ba yon? Sabi ng aklat ng mga awit, na talagang kasiyahan dapat para sa atin, yung ikaw ay maramdaman mo at malaman mong ikaw ay pinatawad na ng Panginoon. Kasi pagka ikaw ay punong-puno ng kasalanan, alam niyo po, talagang malulukot ka, matutuyot ka. Pero pagka alam mong pinatawad ka ng Lord, abay, sisigla ang buhay mo at gaganda ka. Tama po? Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang napatawad na yan, di ba? Oo. Kung hindi yan pinatawad, mas lukot ang mukha niyan. Tama? Mukhang Biyernes Santo yan. Kung hindi pinatawad ni Lord, buti na lang, napatawad tayo mga kapatid. Kaya alam niyo, totoo yun, sinasabi ng marami, pagka ikaw ay Kristyano, mukhang hindi ka masyadong tumatanda. Tumatanda pero hindi masyadong halata. Di ba? Oh. Palagay ko, yung mga 50 ngayon, kung hindi ka napatawad, parang 70 ka na ngayon. Oh, pero kahit 70 ka na ngayon, dahil pinatawad ka ni Lord, mukhang 50 lang. Ayan. Di ba? Yun po yun eh. Mas masasaya itong mga lalaki dito eh. Mukhang mga pinatawad lahat ito eh. Di ba? So yun po yun, no? Kaya sabi po natin dyan, sapagkat si Kristo ay nabuhay na muli, ang kanyang pagpapatawad ay lagi pong nakalaan. Amen? Kaya ganun si Lord. Laging nakalaan. So mayroon tayong mga nagawang kasalanan. Kasi hindi naman po tayo perpekto. Tayo po'y paminsan-minsan sumasablay pa. Tama po? Huwag lang maging hari ng sablay. Yung parang laging sablay. Paminsan-minsan sumasablay pa rin po tayo. Pero ang maganda, yun nga ho. Kumpiyansa na tayo, kampante na tayo dahil alam natin pag humingi tayo ng tawad kay Lord, patatawarin niya tayo. So si Lord laging nakalaan. No? Laging nakalahad ang kamay. No? Na pwede kang lumapit anytime. Hindi ka magdadalawang salita sa Panginoon. Ganun po siya. Siya po ay isang Diyos na mapagpatawad. And of course, it conquers death. So, tinalo po ni Lord ang kamatayan. Hindi siya nanatili sa libingan. After 3 days, nabuhay siyang muli mula sa mga patay. So, ang sabi natin dyan, death is defeated. So, yung pong kamatayan ay defeated na. Tinalo na po. No? At wala na hong, sabi niyan, wala nang kamandag. Sabi po doon sa chapter 15, no? Nasaan ang tibo ng kamatayan? Diba? So, ang tibo daw ng kamatayan ay nakakabit sa kasalanan. Pero dahil tinalo ni Lord ang kasalanan at ang kamatayan, wala na hong saysay. Yung kasalanan po ay wala nang saysay. Wala na hong, hindi na ho kayang tag dito. Hindi na kayang mamayani sa kanyang buhay. Hindi na makaya sa kanya, sa ating mga buhay, no? So yung kamatayan, yung kasalanan. So kahit ho yung kamatayan, ibig sabihin, mayroon na pong muling pagkabuhay. And the grave has no final authority. Kaya after death, alam nating lahat na may buhay. Tama po? Kaya tayo ho, hindi tayo dapat natatakot sa kamatayan. Sino po dito yung mga takot na mamatay? Kristiyano na ho tayo, pero takot pa rin po tayo mamatay. Di ba? Kaya si Pablo po,
sa kanya, ang kamatayan, ang sabi ni Pablo, ang kamatayan para sa akin ay isang pakinabang. Diba? So, hindi po katakutan at hindi po tayo dapat natatakot sa tinatawag nating kamatayan. So, ano po ang kahulugan dito sa ating buhay ho ngayon? Una ho, we are no longer a slave of sin. Tayo ho ngayon ay hindi na po dapat alipin. The word slave, alipin. Iba po yung parang nagkakamali ka lang paminsan-minsan. Kaysa doon sa tinatawag dating alipin ng kasalanan. Pag sinabi mong alipin ng kasalanan, hindi ka makawala-wala. Kahit gusto mong makalaya sa kasalanan, hindi ka makalaya. Wala kang kalakasan na tanggihan ng kasalanan. So sabi diyan, we can live a transformed life through His power. Kaya na ho nating mabuhay ng tama, mga kapatid. Amen? Wala na ho tayong masyadong tama. So tumatama na po tayo. Tama? Nagiging tama na po yung buhay natin. Pagka hindi po kasi tumama yung buhay natin, ang sigurado natin doon, marami kang tama. Di ba? Marami kang tama. So dapat ang buhay natin tumatama na po. Okay? Nagda-transform ng buhay ang muling pagkabuhay ni Lord. Nagbabago ho ng buhay. So yung mga disciples, nabago po ang buhay nila. After that. Mas lumakas ang loob nila. Pinangaral nila ang salita ng Lord. Okay, sabi po ng aklat ng Philippians chapter 3, verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa Kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa Kanyang kamatayan. Okay, so ito po yung Kanyang pangarap. Ito yung Kanyang gustong mangyari sa Kanyang buhay after na nagtiwala siya sa Panginoon. Ang Kanyang hangarin daw po ay lubusang makilala si Lord. Yan din po ba ang ating laging gusto? Mag-improve yung ating pananampalataya? Makilala lalo ang Panginoon? Dapat ho nag-i-increase yung ating pagkakilala kay Lord. Di ba? So habang binabasa mo ang Bible, di ba ang Bible ho nagpapakilala kay Lord? Tama po? So lalo natin siyang makikilala kung binabasa natin ang Bible. Kaya kung gusto mo makilala si Lord, dapat araw-araw. Kaya yung ating challenge sa mga kapatiran, dapat araw-araw nagbabasa ka ng Biblia. Okay? So maranasan daw din po yung kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay. Yung sinasabi natin kanina, yung the power of His resurrection. Na yung buhay at pagkabuhay ng Panginoon ay nagtatransform talaga ng buhay ng tao. So imagine po nyo kung si Kristo hindi muling nabuhay mula sa mga patay. Sabi nga natin, yung mga tao, yung mga alagad, hindi rin talaga nabago yung buhay nila. Pero nagbago yung buhay nila after. Diba? Na-transform yung buhay nila. At yan po yung kanilang mga testimonies, no? Yung kanilang mga patutuo. The same sa atin po. No? Nabubuhay nababago yung ating buhay sa magitan po ng kapangyarihan ng pagkabuhay ng Panginoon. Makibahagi sa Kanyang mga paghihirap. So yan din po ang dapat nating pangarap. Kaya yung mga kahirapan, mga sufferings, persecutions, no, ay bahagi po ng buhay natin yan. Dapat po nagpapasalamat tayo sa Lord kahit na tayo ngayon ay maraming mga pangit na karanasan. Di ba? Dahil yung mga pangit na karanasan natin ay nagpapatibay sa ating buhay, mga kapatid. Yung mga negative na mga bagay na nangyayari sa atin ay hindi natin dapat tinatanggihan. Dapat ini-enjoy natin yan. So, lalo na yung mga bagay na may kinalaman sa faith. Ano ba yung ating mga sacrifices ngayon, mga kapatid? Si Jesus, yung kanyang pagsasakripisyo, grabe po, di ba? Yung mga disciples nung araw, matindi ho ang kanilang mga sacrifices. To the point na ang marami sa kanila ay pinatay. Binilanggo, hinagupit. Di ba? Hindi sila yung naghagupit na kamukha ng ginagawa ng mga tao ngayon. Hindi ho. Sila pinalo talaga. Pinagbantaan ang kanilang buhay. Sino sa atin ang ganyan ngayon? Wala eh. Maliban doon sa mga Kristiyano hong nasa iba't ibang mga bansa na persecuted ho sila. Pero sabi ni Pablo, kahit yung makibahagi din daw po siya sa kanyang mga hirap.
Yan. So ano ba yung ating mga sufferings ngayon para sa Panginoon? Gumising ng maaga para mag-church. Maglaan ng panahon para sa pag-church, di ba? Yan mga bahagi na dapat sana. Nasa lakot saan tayo? Nasa bahay lang tayo. No? Meron tayong mga sakripisyong ginagawa. Yung ating mga paglilingkod sa Panginoon, gamit yung ating mga kanya-kanyang mga spiritual gifts. Meron tayong mga sakripisyo, di ba, na ginagawa. So, konti lang ho yan, compared dun sa mga naunang mga disciples, na talagang buhay ho nila ang nakataya. Tayo, hindi. Minsan parang napintasan ka lang, napagalitan ka lang. Yan. Mga maliliit na mga hirap pag ang pinag-usapan po natin ang paglilingkod kay Lord. Na minsan parang dinadamdam pa natin. Pag napagsabihan ka, parang galit ka. Napuna ka, para lang itama, negatibo sa'yo. Diba? Napakaliliit po yan. Pero dapat po, sabi niya, nakikibahagi tayo sa hirap na dinaanan ng Panginoon at makitulad maging sa kanyang kamatayan. Kayo po, kung kayo mangangarap, anong klaseng kamatayan ang gusto nyo? Sinong nangangarap ng kamatayan na katulad kay Christ? Ipapako sa krus. Meron kayo nun? Wala. Wala marahil, no? Pero si Pablo, sabi niya, maging sa kanyang kamatayan, gusto niyang ma-experience. So more than yan, doon sa persecution na kanyang naranasan, sa mga palo, mga masamang salita, mas mabigat yan. Namamatay siya katulad ng kamatayan ni Jesus. Pero of course, alam natin lahat na hindi marahil natin dadaanan yung ganong klase ng kamatayan. Pero sana po, yung buhay at yung muling pagkabuhay ng Panginoon ay maging isang totoong karanasan po para sa atin. Sa huling bahagi ng ating pag-aaral, the promise of Christ resurrection. Ano po ba yung kanyang pangako sa atin sa mga talatang atin pong binasa? No? Una po, hope for those who have died. Pag-asa doon sa mga taong namatay na. So, ibig sabihin yung mga namatay nating mga kapatid sa pananampalataya. Sino-sino ba sila? Yan. So, marahil kapamilya nyo siya. Pero siya ay namatay na believer. So, siya po ay isa sa mga beneficiary ng kamatayan ni Jesus. Yung kanyang muling pagkabuhay. So, dahil si Jesus ay nabuhay na maguli, yung mga taong namatay, na nauna sa atin, ng mga born again, mga founders ng church, no, ay may pag-asa pala. Sabi po ng verse 18, hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. So, yan yung negative side. Ibig sabihin, kung si Jesus daw po ay hindi muling nabuhay, nasa kapahamakan yung mga believers na kinuhanan ng Panginoon. Pero siyempre, hindi ganon. So, yung kabaliktaran niyan, yun yung totoo. So, ibig sabihin, yung mga believers na yung mga nanampalatayang kapatiran po natin, nung sila po ay mamatay, sila po ay hindi napunta sa kapahamakan. Sila po ay napunta sa tinatawag nating kalangitan. So, hindi na nila mararanasan yung tinatawag nating walang hanggang pagkapahamak. No? They are not lost forever. Sapagkat mayroon pong ano tinatawag natin dito, walang hanggang kamatayan talaga, di ba? Sinasabi ng Bible na ikaw ay mapupunta ng impyerno. So, yung mga namatay nating mga kapatiran, hindi na po nila naranasan yan. No? So, sila po ay nasa eternity. There is life beyond the grave. So, mayroon talagang buhay sa kabila ng kamatayan. Kaya yung tanong na, is there life after death? Yes, there is. So, mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan. Kaya yan po yung ating yan po yung ating parang kumpiyansa sa buhay na hindi tayo natatakot na mamatay. No? Sapagkat ang sabi ng Bible, yung pagkamatayan ay paglipat sa tunay na buhay. Paglipat sa walang hanggang buhay. So anong katatakutan mo? Paglipat nakasama si Lord. 'Di ba? So kung tutuusin, mas masarap ang mamatay. 'Di ba? Kaya yun ho yung sinasabi ng Bible sa 1 Thessalonians 5, na hindi natin dapat ikinalulungkot ang kamatayan ng ating mga kapamilyang naging Kristiyano. Kasi alam natin sila sa heaven ho napunta. Amen po?
Kaya ganyan po yung buhay natin at dapat ganyan din po yung ating assurance. So sa pangalawang bahagi po, the assurance of our future. Ano po ba yung katiyakan ng atin pong buhay sa hinaharap? Sabi po ng verse 19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo ang pinaka-kawawa sa lahat ng tao. So kung ikaw ay nananampalataya kay Lord, at yung pag-asa mo kay Jesus, ay dito lang sa buhay na ito. Di ba? Ang assurance mo ay dito lang. Kaya minsan, pansin po nyo, maraming mga taong parang ang pag-asa nila nasa lupa. Kaya yung kanilang kayamanan nasa lupa din. Dito ang pinagbubuti. No? Inaasahan nila si Lord sa pang-araw-araw nilang buhay. Pero paano yung sa kabilang buhay? So kung ang Panginoon Jesus daw po ay inaasahan lang natin, sa buhay na ito, sabi ng Bible, tayo ang pinakakawawa sa lahat. So, wala tayong pagkakaiba sa ibang tao. Ngunit, ang sabi niyan sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay. At ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kaya mayroon pong resurrection din, mga kapatid. So dahil si Jesus ay nag-resurrect, yung ating mga kapamilyang mga nauna na sa atin, o kung tayo man ay mamamatay before na si Christ ay muling dumating, tayo ay kasama doon sa muling bubuhayin. Kaya mayroon pong muling pagkabuhay. Yung ating mga katawang lupa, sabi ng Bible, ay muling bubuuin ng Lord. So kung paano niya gagawin, hindi natin alam. Pero ganun po ang gagawin ng Lord. Kaya mayroon pong muling pagkabuhay. Kaya yung pong mga nasa libingan, muling babangon. Parang nakakatakot yata yun, ano? Nakakita na ba kayo ng ganon? Yung patay bumangon? Sa pelikula lang yun nangyayari, no? Pelikula lang. Oh. Pero dadating po yung panahon na ganon, na muling mabubuhay. Pero ang maganda nun, isang saglit lang. Di ba, isang kisap mata? Yan. So hindi yung parang slow motion. Oh, mas nakakatakot pagka slow motion, di ba? Nakikita mong naaayos yung mga katawan, na iayos ng uti-uti, parang ang hirap nun, no? Pero ang sabi nun, parang isang kisap mata. Gaano po ba kabilis yung isang kisap mata? Ganun lang, no? O, ganun lang. At yun po ang gagawin ng Lord. Kaya ang kamatayan po ay hindi ho katakutan. Kaya sabi natin dito, assurance about resurrection is not a wishful thinking, but a guaranteed promise. Ginarantiyahan ng Lord yung pangako na yan. No? Yung ating katiyakan tungkol sa pagkabuhay na maguli ay totoo. Assured ho tayo. Yan. And eternal life is secure in Christ. So, yung security natin, kaya yung paniwalaan mong ikaw ay may buhay na walang hanggan at ikaw ay puputan ng langit ay totoo. Hindi ho pagyayabang yan. Yung tanungin ka na, saan ka pupunta pagkatapos ng iyong kamatayan? Kaya ba nating sagutin yan? Kung ikaw ay mamatay ngayon, saan ka pupunta? Sigurado ka ba? Pag ganun no? Sasabihin natin, sa langit tayo pupunta. Ang tanong, sigurado ka ba? 100%? Are you sure? Dapat, nakakaya nating sagutin yan. No? So yung eternal life is secure in Christ. So mayroon pong assurance talaga of salvation. May katiyakan ng pagliligtas, mga kapatid. Hindi tayo nangangapa na, baka naman ako'y maligtas, baka naman ako'y, parang ganito lang ho, mayroong mga taong, saan mo gustong magpunta? Sa langit o sa impyerno? Sasabihin ng iba, bahala na si Lord. Hindi ho ganon. Hindi yung bahala na si Lord. Bahala na si Lord. Hindi. Si Lord magpapasya, depende sa iyong pagpapasya. Depende sa faith na mayroon ka. Kaya mayroon kang responsibility na magkaroon ng talagang faith kay Lord. At yan po yung sinasabi ng ating huling bahagi sa pag-aaral. Okay? Sabi po ng John 11:25, pakibasa po natin lahat. Naniniwala po ba kayo dyan? Sa statement na yan. Sabi ni Lord, ako ang muling
pagkabuhay at ang buhay. Buhay natin ngayon. Siya ang life natin. At nabubuhay tayo dahil sa Kanya. So siya ang muling pagkabuhay. The resurrection. Ang sumasampalataya daw kay Lord ay kahit mamatay ay muling mabubuhay. So yun po yung katiyakan ng Lord. Hindi po yan sinabi ng Lord kay Lazarus, no? Nung siya ay buhay yung muli. Yan po ay sinasabi ng Lord sa lahat. Na yung lahat ng mga mananampalataya, bagamat tayo ay mamamatay, muli tayong mabubuhay. Pero may kasunod na statement yan, no? Doon sa huling bahagi dyan, na hindi na mamamatay kailanman. So, hindi contradiction ho yun. Pero yung lahat ng mga Kristiyanong mamamatay ay muling mabubuhay. At yan po yung ating pag-asa, mga kapatid. So, tayo po ba ay may pag-asa kay Lord, mga kapatid? Tayo po ba ay tiyak na tayo sa langit pupunta pag ikaw ang nauna? Una-una lang ho yan, eh, no? Una-una lang yan. So, tanong mo nga doon sa katabi mo, tiyak ka ba na sa langit pupunta pag ikaw ang nauna? Oh. Hindi ho patandaan yan. Ang kamatayan ay hindi ho dahil may sakit ka, ikaw ang mauuna. Hindi ho. Mayroong mga walang sakit, nauuna pa sa mga may sakit. Bata, nauuna kaysa sa matanda. Mayroong ganyan. Pero siyempre, sa sistema ng buhay, parang mas malalapit yung mga matatanda. Parang ganon. May sakit, parang mas malalapit. Pero hindi garantiyang talagang sila ang mauuna. Kaya sa atin pong pagtatapos, mga kapatid, without Christ's resurrection, no real faith, no forgiveness, no hope. So pagka po si Kristo ay hindi nabuhay na maguli, wala pong totoong pananampalataya, wala talagang pagkakapatawaran, hindi pa tayo napatawad, wala ho talaga tayong kapag-asa. Kung hindi si Christ nabuhay mula sa mga patay. But of course, sabi natin dyan, but because Jesus was rose from the dead, our faith is secure. Our sins are forgiven, and our future is guaranteed. Amen? So dahil si Lord, na ating Diyos, ay nabuhay mula sa mga patay, yung faith natin kay Lord ay secured. Okay? Mayroon tayong security, at yung faith natin kay Lord tama. At totoo pala. Tama pala akong manampalataya. Yung ating kasalanan pinatawad na ni Lord. Huwag mo nang babalikan. Pinatawad na ni Lord yan. Huwag ka nang mabuhay sa nakaraan. Amen? Mabuhay ka na mapayapa ang buhay mo. At yung ating buhay sa hinaharap, mga kapatid, ginarantiyahan ng Lord yan. Kaya buhay mo ngayon, grabe, no? Wala kang insurance, pero mayroon tayong assurance. Amen? Sinong may mga insurance dito? Insured ang buhay nyo. Magkano? Yeah? May mga milyon-milyon tayong tatanggapin yung iba dyan, no? Milyonaryo pagka namatay kasi yung pamilya may iwanan ng kanyang insurance. Pero dapat hindi insurance lang ang kailangan natin. Dapat mayroon tayong assurance. Amen? Dahil iiwanan mo din yan. Kaya sabi natin dyan, do you believe that Jesus rose from the dead? Naniniwala po ba tayo na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay? Okay? Kaya ba natin tayuan yan? At kaya nating sabihin sa mga tao, yes, si Lord ay buhay. At sa lahat ng mga nagsasabi ng yes, kung ang sagot mo ay yes, sabi natin dyan, live the power of resurrection. Mabuhay ka at ipamuhay ho natin yung muling pagkabuhay ng Panginoon. Ano yung sabi natin kanina? Transformed life. Dapat mayroon na tayong na-transform na yung buhay natin, mga kapatid. Dapat nababago yung buhay natin bawat araw. Kung tama at kung totoo, at pinaniniwalaan natin si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay at siya ay buhay sa ating mga buhay, dapat natatransform ang buhay natin. Pero kung ang sagot natin ay hindi pa, ito po yung pagkakataon na si Lord ay nag-i-invite sa atin, nag-i-invite sa inyo, na siya po ay inyong kilalanin, siya po ay inyong tanggapin bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. So alin po sa dalawa? Kung totoo na si Kristo ay buhay na sa ating mga buhay, ipamuhay natin yung muling pagkabuhay, yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Lord. Pero kung hindi po, ito yung pagkakataon
para kilalanin mo si Lord. Kilalanin mong, una, ikaw ay makasalanan. Dapat alam mo yon na ikaw ay isang makasalanan. Kailangan mo ng pagkapatawad. Panampalatayanan mo na si Jesus ay namatay, pero si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. Kailangan mong paniwalaan yon. And ilagak natin yung ating trust kay Lord. Tanggapin po siya, sabi natin kanina, bilang Panginoon at tagapagligtas. And someday, yung buhay ho natin ay matatransform, mababago ang buhay natin sapagkat si Lord na ating Panginoon ay nabuhay mula sa mga patay. Saglit po tayong manalangin, mga kapatid, tayo po ay yumukod. And pwede po bang magkaroon tayo ng personal na pananalangin sa Panginoon ngayong umaga? Pwede nating ipagpasalamat sa Lord ngayong umaga ang Kanyang muling pagkabuhay mula sa mga patay at yung ating naging karanasan sa Kanya. Kung sakali po na hindi pa po natin nararanasan ang Panginoon at wala po tayong connection sa ating Panginoon Kristo, ito po yung pagkakataon din naman para kilalanin at tanggapin natin siya bilang Lord and Savior ng ating buhay. Tayo po yung manalangin. Pwedeng kayong muling mangako sa Panginoon, mag-commit ng buhay sa Panginoon ngayong umaga. Panginoon, sa umaga pong ito kami po ay nagpapasalamat. Pinapahayag namin ang aming pagpupuri sa iyo. Pagpapasalamat dahil sa ikaw ay Diyos na nagkatawang tao. Na ikaw ay maging tao, naranasan mo ang mamuhay sa kahirapan. Panginoon Jesus, at hanggang sa dumating ang panahon na ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo. Alang-alang sa iyong naging pagtubos sa aming lahat. At dahil sa iyong kamatayan, Panginoon, ang lahat ay nagkaroon ng pagkakataon na maligtas bunga ng iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. At ito ay na-confirm, Lord, mula nang ikaw ay mabuhay mula sa mga patay. So meaning, Panginoon, kung ikaw ay namatay lang at hindi ka muling nabuhay, sabi ng salita mo, walang saysay ang lahat ng mga bagay. Even ang aming faith ay walang saysay at kami ipatungo sa kapamakan. Pero dahil sa ikaw ay nabuhay mula sa mga patay, lahat ng iyong mga pangako at sinabi ay totoo at dapat naming paniwalaan. Panginoon, patuloy mo kaming tulungan na ipamuhay namin ang kapangyarihan ng iyong pagkabuhay na maguli. Yung pagbabago, Lord, ay dapat nangyayari sa amin everyday. Yung transformation ng buhay, Panginoon. Sapagkat yun ang kapangyarihan ng iyong pagkabuhay na maguli. Panginoon, sa mga naririto na marahil ay wala pa pong koneksyon sa iyo, hindi nila alam kung saan sila tutungo after death, pagkatapos ng kamatayan. Ito yung pagkakataon para sa kanila upang ikaw ay kanilang tanggapin sa kanilang buhay bilang personal na Panginoon at tagapagligtas. Upang sa gayon, dumaloy sa kanilang buhay ang buhay na mula sa iyo, ang buhay na walang hanggan, at yung lahat ng mga pangakong iniwan mo at sinabi mo, Panginoon. Kaya sa mga sandali pong ito, dalangin po namin aming Diyos na buksan mo ang buhay at puso ng mga kapatiran po namin, maging ng buhay ng aming mga bisita
mga kaibigan na hanggang ngayon ay wala pa pong personal na relasyon sa iyo. Mga kapatid, sa lahat po ng mga naririto na marahil ay wala pang katiyakan sa tinatawag nating pagliligtas ng Panginoon. At nais niyo po ngayong umaga na tanggapin si Jesus bilang personal na Panginoon at tagapagligtas. Kayo po ay sumunod sa aking maikling panalangin kung ito ay ang nais ninyo ngayong umaga pong ito. Tayo'y mananalangin, sumunod po kayo sa maikling panalangin. Panginoong Jesus, sa umaga pong ito, ako po ay nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong maging bahagi sa pagsamba ngayong umaga. At nagpapasalamat po ako sa pakikinig ko ng iyong mga salita. Ama, sa mga sandali pong ito ay aking kinikilala ang aking pagiging makasalanan. Hinihiling ko ang iyong pagkapatawad, aming Diyos. Ako po ay iyong patawarin sa lahat ng aking mga naging mga kasalanan mula nang ako'y maging bata hanggang sa kasalukuyan. Linisin mo po ang aking puso, Panginoon. Kinikilala ko rin, aming Diyos, ngayong umaga ang iyong naging kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Na dapat sana ay ako ang napunta doon, pero dahil sa iyong pagmamahal, ikaw ay namatay para sa akin. Kinikilala ko, Lord, ang iyong pagiging Panginoon ng aking buhay. At ngayong umaga, binubuksan ko ang aking puso sa iyo at ikaw ay aking tinatanggap bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Mula sa araw na ito, Lord, ay manahanan ka sa aking puso, baguhin mo ang aking buhay at tulungan mo akong sumunod sa iyong kalooban. Salamat po sa pangako mong buhay na walang hanggan na aking pong tinanggap ngayong mga oras na ito. Pinapupurihan kita at pinasasalamatan ka. Ito ang aking dalangin sa iyo, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.